So, this time naman po, sa 2 Corinthians 8:16 to 24. Hayaan niyo pong basahin ko pong muli ang passage, this time naman po sa Tagalog. So, buksan po natin ang ating mga Bibles sa 2 Corinthians 8:16 to 24. Sakit ko. Hindi lamang niya pinairugan ang aking pakiusap, kundi sa kagustuhang makatulong sa inyo, nagpresenta pang siya na ang pupuntaryan. Pinasama ko sa kanya ang kapatid na kilala sa lahat ng iglesia dahil sa kanyang pangangaral ng mabuting balita. Hindi lamang yan, siya ay hinirang ng mga iglesia upang maglakbay na kasama namin at tulungan kami sa pangangasiwa sa gawain ito. Ang ganitong paglilingkod ay sa ikadadakila ng Panginoon at sa aking marubdob na hanggang makatulong sa inyo. O marubdob na hangaring makatulong sa inyo. Nag-iingat kami upang walang masabi ang sino man tungkol sa pangangasiwa namin sa malaking abuluyang ito. Pinagsisikapan namin maisagawa ito ng maayos, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi maging sa paningin ng mga tao. Kaya sinusugo namin kasama nila ang isa pa nating kapatid na sinubok namin sa maraming pagkakataon at nakita ang kanyang sigasig sa pagtulong. Lalo siyang masigasig sa pagtulong ngayon dahil sa malaking tiwala niya sa inyo. Tukol kay Tito, siya ang kasama ko at katulong sa aking gawain. Tukol naman sa mga kapatid na kasama niya, sila ay mga sugo ng mga iglesia at mga tapat na taga-laki tungkol sa inyo. Ito po ang salita ng Diyos, purihin ang ating Panginoon. At ang title po ng ating message sa umagang ito ay Lessons on the Administration of the Gift of Generosity. Sa loob ng Panginoon sa kanyang church, pag tinanong ang mga pastor at siguro sa iba sa mga leaders ng church, nasa top of the list ang preaching and teaching at saka prayer, itong mga gifts na ito at pagtulong sa kapwa. Makikita rin natin pag tinanong natin sila, ano yung nasa bottom of the list, ang isa sa mga nasa bottom of the list nila ay yung tinatawag natin na administration. Wala kang maririnig or bibihira ka lang makakarinig na magsasabi na favorite ko ang administration. Ang administration po ay matutulad natin sa paghahanap ng mga staff o ng mga tao na gaganap sa iba't ibang mga responsibilidad o paghahanap ng pondo para maitawid o matustusan ang mga pangangailangan ng operations, ng business or ministry. Pwede natin sabihin ang administration din ay involved sa pag-maintain ng mga planta, pag-aari at equipment, at ang mga security at janitorial services. Tinatawag din itong support services, ang administration, sapagkat sila po yung nasa sidelines, tumutulong para maabot o marating yung corporate objective. Ang administrative responsibilities ay mga gawain na mahalaga sa pagpapatakbo po ng isang business or ministry, ngunit hindi po sila agad-agad napapansin. Minsan ang tawag rin ng ang isang patawag sa administration ay back office, di ba? Sa Bible po, ang administration o pangangasiwa sa gawain ay isang gift mula sa Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 12:28, and God has appointed in the church first apostles and prophets, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healings, helps, administrations, various kinds of tongues, or yung speaking in different languages. Kasama ang administration po sa mga kaloob mula sa Panginoon. Sa office ng isang pastor or elder, pumapasok ito sa responsibilidad ng pagiging overseer. Napag-aralan na natin ito nung tinitingnan natin ang ating statement of faith. Ito yung salitang episkopos,
na ang ibig sabihin, overseer, dahil siya po ang may tungkulin na mag-supervise sa lahat ng tao at gawain sa loob ng church para ma-achieve ang purpose o bilin ng Panginoon para sa kanyang iglesia. In the case of the ministry of giving, punta naman tayo, let's narrow down the funnel. Tingnan naman natin ang ministry ng giving and stewardship or financials, yung financials ng church. In the ministry of giving and stewardship, mahalaga ito dahil hindi malalaan o makakarating ang ating mga binibigay sa mga pagkagamitan nito o sa mga nangangailangan. Sabi nga po ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 8 verse 21, "For we have regard for what is honorable, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men." Sa mga tuwid, mataas po ang tingin ni Pablo sa gawain ng pagbibigay at pag-a-account ng lahat ng mga binigay sa ministry, including pati syempre, ang administration. Although sa tingin natin, this is the least favorite, pero mataas ang tingin ni Apostol Pablo, including pati ang administration. Sabi niya, he considers it an honorable work. We have regard for what is honorable. Panalangin ko po na tumugon ang mensaheng ito sa bawat isa sa atin na nahirapan o naguguluhan sa ating pananampalataya. At sa pamamagitan nito, nawa makilala po natin na ang Diyos ay mabuti sa atin. Mabuti po siya sa bawat isa. Siya ang nagbibigay ng ating mga pangangailangan at siya ang nagbibigay sa atin kung ano ang dapat na provision sa tamang oras, sa tamang panahon. Siya ang nagbigay ng kanyang anak para maging bahagi tayo ng kanyang sambahayan, para makatugon po tayo sa maayos na pamumuhay sa harapan po ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Sa umagang ito, ganito po ang itatanong natin sa Scripture. Ito po ang ating thesis. What can we learn from Paul's administration of the gift of generosity? What can we learn from Paul's administration of the gift of generosity? At simple lang naman ang ating magiging balangkas sa umagang ito. May tatlo tayong points. First point, makikita po natin sa verses 16 to 17, 18 to 19, at saka 22 to 23, yung nature ng administrative responsibility. Titignan natin yung nature nun. Ano ba yung scope nun? Ano ang implications sa pagganap ng administrative responsibilities. Tapos pangalawa, yung verses 19 to 21 at saka verses 18 and 19, in that particular order, titignan naman natin yung requirements in administrating the gift of generosity. So, may mga sub-points yun, may mga detalye yun, at yun ang tatalakayin natin in a moment. So, napag-aralan po natin last week na ang project ng mga Corinthians na tulong para sa Jerusalem ay na-delay po ng 1 taon. Ano po ba nangyari sa Jerusalem? Dumaan po sila sa matinding taggutom. There were persecutions, and then after that, dumaan po sila sa famine. And now, nangangailangan po yung Jerusalem. Kung matatandaan po natin, ang first generation ng mga Christians po ay hindi po nanggaling sa West, kundi nanggaling po sa Jerusalem. Ang mga apostles ay mga Hudyo. Sila yung mga unang nakakilala sa Panginoon. Sila yung mga witness ng kanyang muling pagkabuhay. And so, yung mga missionaries regarding the knowledge of the resurrection of Christ ay nanggaling po sa Jerusalem. And they went out into all the world. At ngayon, itong mother church sa Jerusalem ay nakakailangan. And si Pablo, nang binalita niya ito sa Corinth a year ago, ay sabi niya na kailangan ngayon ang Jerusalem. So, masigasig sa pagsisimula ang
Corinthian church. Kaso na-delay sila dahil pinasok po sila ng mga false teachers. So nagulo ngayon ang ministry. Ang sabi ng mga false teachers, nung pumasok sila sa Corinthian church, siniraan po nila si Apostol Pablo. Kesyo sinasabi nila na matapang daw siya sa papel, pero pagdating sa personal, hindi raw siya magaling magsalita. Although aminado naman, alam ni Pablo yon na hindi siya kasing galing nung iba sa Corinto na magsalita. Maraming mga aral at magagaling po sa Corinth. Marami sa kanila ang educated at binavalue nila ang pakikipagtalastasan. At aminado naman si Pablo na hindi siya ganon, pero magaling siya sumulat. Ngayon, ang paratang nila kay Pablo ay, hindi naman pala siya magaling Oy, bakit pa siya tinatawag na apostol? Hindi katulad namin na magaling magsalita. Tapos ngayon, manghihingi pa siya sa inyo para pantustos sa kanyang sarili. Pero sa totoo lang, hindi kumuha ng kahit, gusto ko yung figure of speech natin, hindi siya tumanggap o kumuha ng kahit 5 tuling mula sa mga taga-Korinto. Hindi siya tumanggap ng kahit anong love gift mula sa kanila. Sabi nga niya po sa 2 Corinthians 8:11, 8-9, I robbed other churches by taking wages from them to serve you. And when I was present with you and was in need, nung nangangailangan siya, hindi daw siya naging pabigat sa kanila. I was not a burden to anyone. For when the brethren came from Macedonia, they fully supplied my need. And in everything, I kept myself from being a burden to you and will continue to do so. So, hindi totoo po yung paratang sa kanya ng mga false teachers. Kaya niya ginawa ito, kaya siya hindi tumanggap sa mga taga-Corinth para ma-maintain niya ang integrity niya sa kanila. Alam niyang magulo na nga yung church. So, hindi tama na, sa tingin niya, hindi tama na magpapadagdag pa siya sa kabigatan nila. And so, he wanted to maintain yung integrity at saka credibility ng kanyang ministry. Kaya hindi siya tumanggap. Para hindi siya magdala ng kahihiyan at kasiraan sa pangalan ni Kristo. At para manatili ang confidence ng mga Corinthians sa ministry, ang plano ni Pablo ay ipadala ngayon si Titus. Imbis na siya po ang pupunta sa kanila. Ang ipadadala niya ngayon si Titus at ang dalawa pang kapatiran para sila po ang mag-manage na completion ng pagtulong sa Jerusalem. He wanted everyone to know na magiging maayos ang pag-manage ng kanilang mga, sa ibang versions ng Bible, ang ginamit abuloy. Yung kanilang mga ibibigay. Gusto niyang i-ensure sa kanila at ma-assure sila na maayos at magiging maayos ang pagdala ng mga nakolekta sa inyo papunta sa Jerusalem. Ngayon, this leads us dito sa verses 16 to 17. Tingnan naman natin yung qualifications na binigay ni Pablo tungkol doon sa tatlong delegation. Yung 3-man delegation na papunta sa Corinth, coming from Macedonia. Napag-aralan po natin, ito yung mga places na ating pag-aaralan. Yung Macedonia, nasa northern Greece. Ang Corinth, nasa southern Greece. Nasa south yun. So, si Pablo, habang sinusulat ito, nasa Macedonia siya, nasa north siya. At ngayon, padadala niya ngayon si Titus at ang dalawang kapatiran papunta sa south, sa Corinth. At pagkatapos sa Corinth, ito sina Titus at saka yung dalawang kapatid pupunta sa Jerusalem, papuntang east. Sabi ni Apostol Pablo sa verses 16 to 17, But thanks be to God who puts the same earnestness on your behalf in the heart of Titus. For he not only accepted our appeal, but being himself very earnest, he has gone to you of his own accord. So sabi dito ni Pablo, nagpapasalamat daw siya sa Diyos dahil sa pagmamalasakit sa kanila ni Titus. Gusto ko yung Tagalog. Yung sa salitang English na earnestness, ang babaw Sa atin, alam natin kung anong ibig sabihin ng pagmamalasakit. Malalim sa atin, very emotional para sa atin ang pagmamalasakit. Ibig sabihin, alam mo ang kabigatan ng iyong kapwa. Hindi lang siya basta simpatya. Yung pagmamalasakit, gusto mo rin. Makikiramay ka. Kung ano yung kondisyon niya, kung pwede kang makatulong,
out of the kindness of your heart, tutulong ka. At sabi ni Pablo, ganito yung pagmamalasakit ni Titus sa kanila. Sino po ba si Titus? Si Titus po o si Tito ay isa sa dalawang batang pastor na tumulong kay Pablo. Ang unang batang pastor na kilala natin ay si Timothy. Most probably 30 years old sila. Sila yung dalawang batang pastor na kasama ni Pablo sa kanyang mga missionary journeys. At dito makikilala naman natin si Titus. Siya ay isang batang pastor na nilagay ni Pablo o iniwan ni Pablo sa Crete para ayusin ang church at pumili ng mga matatanda sa iglesia. Si Titus po ay Hentil. Hindi po siya Hudyo. At ngayon, early in Paul's ministry, kasama rin po niya si Titus sa pagpunta sa Jerusalem Council sa Acts 15. Pag binasa po natin yung Acts 15, matatandaan po natin at makikita natin doon na ang issue ay sa early church, bago pa nagkaroon ng tagutong sa Jerusalem. Nagkaroon ng council, nagtipon-tipon lahat ng mga Christians doon, nagtipon ang mga apostol, kasama pati si Pedro at saka si Santiago, nandun din si Apostol Pablo at kasama si Tito. At ngayon, pinag-uusapan nila, dapat bang ituli tulad ng mga Hudyo ang mga Hentil? Ang napagkasunduan ng buong church, ayon sa salita ng Panginoon, hindi. Hindi dapat na tuliin ang mga Hentil tulad ng mga Hudyo. Tayo, tinutuli lang, napapangiti yung iba. Dahil pagtutuli ang pinag-uusapan. Pero tayo, tinutuli ang mga lalaki sa kultura natin dahil part ng culture siya, pero hindi dahil sa religion. Yung mga Hudyo, tinutuli sila dahil paniwala nila na magiging kabahagi ka lang sa kaharian ng Diyos kung mag-undergo ka noon. Ngunit dahil kay Kristo, dahil sa ginanap ni Kristo sa krus, dahil sa kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay, ang napagkasundoan ng church ay dahil ginanap na ni Kristo yan, wala na yan. Hindi yan applicable sa mga Hentil. And so, hindi dapat na pinabibigat pa ang buhay Kristiyano. Dito naman po sa 2 Corinthians, pinapunta ni Pablo si Titus sa mga taga-Korinto. Pagkatapos niya silang pagalitan sa kanyang liham, merong previous letter siya kasi na pinagalitan niya ang mga taga-Corinth, most probably dahil doon sa binata. Pag binasa natin yung 1 Corinthians, may mababasa tayo doon isang binata kasama yung kanyang barkada. So, ang ginawa nung binatang yun, inasawa niya yung kanyang madrasta. Sabi ni Pablo, yung ganyang mga bagay, kahit sa mga tagalabas, sa mga pagano, hindi natin makikita dito pa sa church. Ang nangyari, nung kinuha niya yung attention ng binatang yon at yung kanilang barkada, lalo pang nagyabang sa loob ng church. So ngayon, nagpadala ngayon si Pablo ng severe letter para pagalitan, most probably yung isa sa mga churches doon sa Corinth. At syempre, yung barkadang yun, dahil doon pa kayo sa loob ng church nagyayabang at pinapakita nyo pa yung inyong immoralidad imbis na magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. So ngayon, pagkatapos niya pagalitan sila, pinadala niya ngayon si Tito para palakasin ang kanilang loob. The wonder of the Word of God. It kills our sinful nature, our sinful proclivities, and at the same time, it also gives life. So ngayon, pinadala niya si Tito para palakasin ang kanilang loob. It would seem na nung pumunta si Tito sa Corinth, tinanggap siya ng mga taga-Corinth. Minahal nila si Tito. At pagkatapos nun, ay dapat sana inaasahan ni Pablo na magkita sila ni Tito sa Troas, pero hindi nangyari. Kaya nagpatuloy si Pablo sa Macedonia at doon sila nakita ni Titus. At narinig niya yung report ni Titus at tinanggap nga nila si Titus ng maayos at tinanggap rin nila yung letter ni Pablo ng maayos. So natuwa sila sa nangyari sa pagsisisi ng mga taga-Corinth. At dito habang sinusulat ito ni Pablo, muli niyang pinadala si Titus sa kanila para tapusin kung ano yung dapat na
tapusin sa kanilang ministry. Sinasabi dito ni Pablo na malaki ang pagmamalasakit ni Titus sa mga taga-Corinth. Mahal niya sila. At pinakita niya ito sa pamamagitan ng dalawang bagay. Makita natin ito sa verse 17. Sabi ni Pablo, ganito ang description niya kay Titus while writing to the Corinthians. He not only accepted our appeal. Ibig sabihin, pinakiusapan ni Pablo ngayon si Titus na bumisita sa mga taga-Corinth. Kararating lang niya mula sa mga Corinth, sa Corinthians, sa Corinth nga. Kagagaling lang niya sa Corinth, pinabalik siya ulit ni Pablo. Ni-request ulit ni Pablo na bumalik siya doon para tulungan sila na tapusin na dapat nilang tapusin sa ministry ng giving. Bakit tinanggap ito ni Titus? Itong pakiusap ni Pablo. Basahin natin, verse 17 pa rin. Being himself very earnest, he has gone to you out of his own accord. Ibig sabihin, nung marinig ni Titus yung direction na gustong mangyari ni Pablo sa church, siya mismo ang nagpresenta. Siya mismo yung nag-initiate na bumalik doon. Hindi siya kailangang i-request pa ni Pablo, baka pwedeng ikaw na ang gumawa niya. Hindi. Siya na ang nagsabi, ako nang babalik doon. At ginamit niya, it was sympathy, ang kanyang mga resources para bumalik sa Corinth at makatulong sa kanila. At dito makikita natin ang kasiyahan ngayon ni Titus sa gawain. Makita rin natin ang kanyang pagmamahal sa mga taga-Korinto. The fact na ganito ang attitude ni Titus tells us na mataas din ang confidence level sa kanya ng mga believers sa Corinth. Pinagkakatiwalaan nila siya. Kaya ganun na lang din ang kasiyahan ni Titus na bumalik sa kanila. Mga kapatid at kaibigan, joy and love for God's people is good. It is good sa paglilingkod at pagtulong. Pero paano po natin maipapadala o maihahatid ang tulong sa iba kung hindi ito pangangasiwaan ng maayos? I mean, hindi naman pwedeng puro joy and love ka lang. May kailangan ding ibang responsibilidad na gawin. Without proper administration of the gifts, the gift of generosity serves no purpose. Uulitin ko po, without proper administration, the gift of generosity serves no purpose. Diyan lang yan. Hindi yan maglalakad papunta sa Jerusalem. Hindi yan lilipad mag-isa. Just this past week, just itong past few weeks, this past month, ang dami nating inasikaso. Diba? Sunod-sunod ang mga dialogue sa mga chats natin. Administration po yun. Daming pinag-uusapan, daming footwork, daming pag-check ng mga presyo. Lahat yung administration. Pero hindi mangyayari ang objective kung puro kasiyahan lang. Kung puro pag-ibig lang. Kailangan may footwork. Kailangan, we must get our hands dirty as well. Kadalasan po sa mga churches, kapag financial stewardship ang pinag-uusapan, ang nasa isipan natin ay, ang ilalagay po dyan ay mga marunong sa pera. Mga financial people or business people. Kesyo sila yung sa isipan natin nakakaintindi ng accounting. Sino dito nakakaintindi ng accounting? Taas ang kamay. Accounting. Ayaw pa magtaas ng kamay. Mga debit, credit, at saka pag binasa yung mga financial statements. Kadalasan ganon. Ang mga nilalagay natin pag financial stewardship ang pinag-uusapan, ang nilalagay po natin
sa tungkulin ng ingat yaman ay mga financial or business people. Kaya sila yung mga marurunong sa accounting. Kaso kung ito lang po ang qualification, kung ito lang ang tinitingnan nating katangian, mahihirapang umusad po ang ministry. Sapagkat knowing accountancy is not enough for you to have a perspective of ministry. We're doing ministry work, we're not doing business. Hindi sapat na marunong ka lang humawak ng pera. Kailangan meron ka rin ministry perspective. So, magkaiba po ang business perspective ng handling finances at magkaiba naman po ang ministry perspective or financial stewardship. Malaki ang pinagkaiba nun. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil pinagpala po ang VBM ng ilang mga kapatid na marunong sa accounting and finances. At kasama na rin po ang inyong lingkod sa competencing yun. Na mayroong business and ministry perspective. On the other hand, meron namang iba na ang attitude po ay ganito. Ang ministry ng giving and financial stewardship ay sakop daw ng temporal business ng church. Ang pastor po ay spiritual leader. Therefore, hindi siya dapat nakikialam sa ministry ng giving and stewardship. Ang nangyayari ngayon, dahil ang alam lang ni pastor ay ang preaching at pangangaral at mga spiritual na bagay daw sa church, pagdating sa financial management ng ministry, incompetent siya. Dahil incompetent siya pagdating sa numbers ng church, pagdating na ng every business meeting, pag pinag-uusapan na ang financial condition ng church, inaantok na siya. And so, gagawa na siya ng kape ng mga members ng church. Pastor, kape, mukhang inaantok ka ata. Palibasa kasi si pastor, incompetent pagdating sa numbers. Hindi pwedeng, mga kapatid, hindi pwedeng hindi involved si pastor. Kasi doon nang gagaling ang pantustos sa operations ng church and its ministries. Doon din ang gagaling yung gagamitin para sa paglago ng mga members sa ministry na ito. And to avoid all involvement in church finances is to abandon the responsibility of the leader. Hindi pwedeng walang alam si pastor sa financial stewardship. Now, the problem with this attitude, kung merong secular at saka merong spiritual, is unbiblical. Pag sinabing secular, ito yung walang kinalaman sa mga spiritual na bagay, unspiritual. So, ang tingin po ng ilan, ang pag-account ng finances ng church ay secular or unspiritual. Unbiblical po yun. Because all of the church and its ministries are under the sovereign leadership of Christ, all of these things are also spiritual. Ang tawag po dun sa dualism ng secular and non-secular or secular and spiritual, yung pinaghihiwa-hiwalay, ang tawag po dyan ay Gnosticism. Yan yung heresy ng Gnosticism. At walang secular and spiritual sa loob ng church. Everything is under the lordship of Christ. And so, lahat ng bagay, including pag-account ng finances ng church, ay spiritual matter. Ngayon naman, on the part of the pastor, dahil ang pastor po ay part ng family ng local church, at siya po ang inatasan na mag-oversee. Nandiyan na naman yung salitang oversee. Sa mga ministries, dapat lang na pag-aralan niya ang accounting ng church. Because even this is a ministry of the church. Yung pag-steward o pag-manage ng finances. Even, sabi natin kanina, it is a gift from God. And if it is a gift from God, then it is also used sa ministry niya. Responsibility ni pastor na hasain ang gift ng church administration, including ang competency sa proper management ng church finances. Nakakalungkot kasi sa panahon natin ngayon, marami akong kilalang pastor na ganito naman. Wala na to sa notes ko.
Pero I think dapat maging mindful din tayo. And this is to your benefit. Na hindi po lahat ng nakakausap nating pastor, mabuting kausap. Bakit? Kailangan matuto tayo na kilatisin din ang ating mga kinakausap. Ang nakakalungkot sa panahon natin, marami sa iilan. Pwede nating sabing marami, pwedeng iilan, na sa mga pastor, walang alam sa accounting. Walang alam sa financial stewardship. Hindi nakikialam sa pagdating sa report ng financial committee, hindi nakikinig. Wala silang alam sa financial condition ng church. At wala rin silang pakialam doon. Pero sa oras na makatanggap siya ng pera at kung ano man ang kanyang matatanggap, yun, may pakialam na siya. Alam niyo, sabi ng habit. Yun, marunong siya. Pero pag pag-manage ng financial standing ng church, wala. So, ano tawag doon? Diba? Puro sarili. At pwedeng ma-diagnose yun. Ngayon, nakakalungkot kasi yung ibang mga church, dahil natotrauma sa ganun, anong ginagawa ng church? Ang mga church members, ang gagawin, ay, kailangan natin bantayan ng kaban ngayon. Hindi na dapat involved si pastor. Kasi mukhang makasarili ito. Imbis na kumprontahin yung pastor. So nagkakaroon ng mga ungodly and unbiblical solutions sa loob ng ministry. Dahil saan nagmula? Mismo doon sa unbiblical perspective nung pastor. And so, hindi biblical po yung merong secular at saka spiritual. Hindi po. All of this is under the sovereign lordship of Christ. At dahil inyong lingkod ay part po na leadership, then dapat dinidiscuss din at responsibilidad po ng pastor na hasain ang kanyang sarili sa proper church administration. Mapapansin natin sa mga sumusunod na dito naman sa mga kapatid na binabanggit ni Apostol Pablo, hindi po niya binanggit ang kanilang pangalan. Before we go to doon sa dalawang kapatid pa na magiging kasama ni Titus. So ang ating first principle ay the administration of the gift of generosity is a spiritual task for spiritual people. It is a spiritual task for spiritual people. So dito sa verses 18, 19, 22, and 23, ganito po ang sinasabi ni Pablo tungkol doon sa dalawa pang kapatid na makakasama ni Titus. In Acts 24, mababasa po natin na sinamahan po may sumama daw kay may tatlong kapatid na sumama kay Apostol Pablo. At hindi binanggit ang pangalan, bagamat hindi ito sa Corinthians, hindi binabanggit ang pangalan. May mga nagsasabi po na ito daw ay maaaring si Lucas, si Apollos, o si Aristarchus. Tapos sa Acts 24, sinabi naman na itong mga taga-Macedonia, si Sopater of Berea, the son of Pyrrhus, and by Aristarchus and Secundus of the Thessalonians. So, pag pinag-usapan natin ang northern Greece na Macedonia, ang mga churches na nandyan ay Berea, Thessalonica, at saka Philippi. Pero lahat ng ito ay speculations lang. Puntahan na natin ang verses 18 to 19. Ganito sabi ni Pablo, ito ang katangian ng isang kapatid na makakasama kay Titus. We have sent along with him the brother whose fame in the things of the gospel has spread through all the churches. And not only this, but he has also been appointed by the churches to travel with us in this gracious work. Verse 22, talo tayo. We have sent with them our brother, whom we have often tested and found diligent in many things. But now even more diligent because of his great confidence in you. As for Titus, he is my partner and fellow worker among you. As for our brethren, they are messengers of the churches, a glory to Christ.
So ano ngayon ang credentials ng unang kapatid na makakasama ni Titus? Ni Pastor Titus. Verse 18, sabi niya, whose fame in the things of the gospel has spread through all the churches. Kilala po siya sa mga churches dahil sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo. Ibig sabihin, umiikot-ikot siya sa mga churches at nangangaral. Kilala siya sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita. Verse 19, not only this, but he has also been appointed by the churches to travel with us in this gracious work. Hindi lamang siya kilala ng mga Gentile churches. Pinili rin siya na makasama dito sa magiging missionary work ni Titus. Pinili siya sa paglalakbay para tumulong sa pangangasiwa sa gawain. And it would seem, kaya siya kilala, at pwede nating sabihin na pinagkakatiwalaan, ay dahil for some time, baka tumira rin siya sa mga communities na ito. Nung unang panahon naman, hindi ka naman pwedeng lakad lang ng lakad, kailangan titira ka rin sa mga communities na ito para makilala ka. And it would seem na dahil kilala siya at mataas ang confidence level nila sa kanya, sila ang pumili sa kanya. Hindi naman si Pablo eh. Nagtanong lang si Pablo sa kanila, o sino pa ang gusto nyo? Eto si Titus. Sino pa ang gusto nyo? Eto, pinili nila siya. So malamang tumira ito sa kanila at mataas ang confidence level nila sa kanya, pinagkakatiwalaan nila itong brother in Christ na ito. So siya yung makakasama ni Titus ngayon. Pumunta naman tayo doon sa ikalawang kapatid na hindi pinangalan ni Pablo. Ganito ang kanyang katangian. Verse 22, we have sent with them our brother, whom we have often tested and found diligent in many things, but now even more diligent because of his great confidence in you. Hindi sinabi ni Pablo kung ilang beses nilang sinubok itong kapatid na ito. Pero it seems na paulit-ulit nilang, alam mo yun, minsan masisense mo sa kausap mo, bakit parang feeling ko dinidiscourage mo ata ako? Ayaw mo ba akong sumama? Siguro ganun ang ginawa ni Pablo. Pero, the more na dinidiscourage nila itong kapatid na ito, the more na nagiging masigasig siya. Siguro nanggigigil na sumama. I guess, pwede natin i-contrast ito kay Marcos. Matatandaan natin pag binasa yung Book of Acts, sa early journeys ni Pablo, nakasama nila si Mark. Si John Mark. Yung sumulat ng aklat ng Mark. At dahil bata pa nun si Mark, malamang siguro, mahina yung loob. Sabi nung iba, mahina yung loob. Sabi nung iba, mahina yung kalusugan. At some point, bumitiw. Gustong bumalik. Umurong. And mako-contrast natin ngayon ito dito. May background tayo ngayon sa isip ni Pablo. Siguro, nainis siya nun eh. Noong time na yun sa ginawa ni John Mark. At dito, sinabi ni Pablo, ilang beses naming sinubok itong kapatid na ito at hindi siya matinag-tinag. Ibig sabihin, buo ang loob. Sinubok kung panghihinaan sa ministry, pero ang sabi, lalo siyang masigasig sa pagtulong sa inyo. May confidence siya. O nga naman, ang hirap kaya na mag-minister noon. Aakyat ka ng barko. Tapos paano kung abutan ka ng bagyo? Di shipwreck ka. Ilang beses na na-shipwreck si Pablo, nakagat pa ng ahas, binato ng buhay. Ganun ang ministry work nila noon. Kaya dinidiscourage ngayon ni Pablo malamang itong worker na ito. Pagkatapos nun, dinugtong ni Pablo kung ano ang ugnayan nila sa tatlong ito. Verse 23, sabi niya, as for Titus, he is my partner and fellow worker among you. Partner in the gospel and fellow worker among you. Fellow worker among you. Among you. Ibig sabihin, kabilang si Titus doon sa, hindi siya outside, hindi siya, ano nga yung term natin ngayon na, hindi ako outsider. Ano nga yun? Hindi ako others, yun. Si Titus, hindi po others pagdating sa Corinth, kaya nga sinabi niya, fellow worker among you. As for our brethren, they are messengers of the churches, a glory to Christ.
So si Titus ay kanilang tinanggap at minahal din. At ganun din ang report ni Titus kay Pablo. Yung dalawang kapatid na hindi pinangalan, sila naman ang pinagkakatiwalaan ng mga churches at Macedonia. They are a glory to Christ, sabi ni Pablo. They are His faithful followers. Itong pinili ni Pablo ay hindi po tatlong unggoy. Kasi kung nakakita na tayo ng tatlong unggoy na ganyan, tapos ano yung isa, ganyan din. Hindi ganun yun. Na basta parang pinili lang, o sige, punta na kayo doon. Kung saan lang pinulot. Ang pinadala ni Pablo sa mga taga-Corinth ay para tumulong sa case ng Corinthians ay the best pastors, elders, or church workers that they had noong panahon yun. Pinagkakatiwalaan sila lahat ng churches na makakatulong sa Corinth para muling makabangon ito at makiisa sa gawain ng Panginoon. Alam ni Pablo ang kanilang kalidad, ang kanilang at swak na swak sila doon sa pangangailangan ng church at Corinth. So, uulitin ko po. Makikita natin ngayon yung nasa isipan ni Pablo. Ang financial stewardship is a spiritual matter that needs to be handled by spiritual men. We want God's money that He has entrusted to us to be handled by God's people, no less by God's people who are passionate not only about God's saving work, but also have the gift of financial stewardship. Because this is God's money should be managed by God's people, no less. Punta tayo sa verses 19 to 21. And not only this, sabi ni Pablo, but he has also been appointed by the churches to travel with us in this gracious work, which is being administered by us for the glory of the Lord Himself and to show our readiness. Taking precautions so that no one will discredit us in our administration of this generous gift. Okay? For we have regard for what is honorable, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men. Mapapansin po natin dito na hindi po si Pablo ang from Macedonia, hindi po siya ang bumaba papuntang Corinth. Hindi niya hinawakan yung task ng pag-administer ng generosity ng Corinth. Rather, ito po ay inassign niya kay Titus. Si Titus po ang magpipick up and deliver. At may kasamang siyang mga saksi. Noong panahon yun, mahalaga yun. Mag-iisip na tayo ngayon, bakit kailangan ni Pablo ng saksi? O bakit kailangan ni Titus ng saksi? Noong unang panahon, ganito ang paniniwala nila para maging totoo ang mga sinasabi. Kailangan meron 2 or 3 witnesses. Diba? In the mouth of 2 or 3 witnesses, shall every word be established. Sabi ng scriptures. Bakit kailangan na ganun? Sabi natin kanina, gusto ni Pablo na may integrity pagdating sa gawain. Kailangan mapagkakatiwalaan ka. Pero ang pinag-uusapan pera ng Panginoon. So ngayon, hindi lang yun ang problema ni Pablo. Problema rin ni Pablo yung kumakalat na chismis sa Corinth na nagmula sa bibig ng mga false teachers. May paratang laban sa kanyang apostolic authority at paglaganap ng mga false teachers na nangangaral ng kung ano-ano. Basta makahingi lang. Usok-uso yun noon. Para ikaw ay parang hanggang ngayon, ano rin yan lumalaganap din yan. Sabi nila, gusto mong kumita, magpastor ka. Pero ang ibig lang nilang sabihin, ano yun? Kasiraan actually yun. Kasi, kung tutuusin, ang ministry work ay hindi para sa kumita ka. Kung kita lang ang pag-uusapan. Pero sabi ng iba, kung gusto mong kumita, umikot ka ng panahon nila. Umikot ka, magturo ka ng kung ano-ano lang at mayroong magbibigay sa'yo. So, ganun ang condition nila noon. At ngayon, ang pinalalabas ng mga false teachers, ganun si Pablo. Hindi naman magaling magsalitain si Pablo. Tingnan mo naman yan. Magaling lang yan magsulat. Pero pag nagsalita, tingnan mo, hindi katulad namin, magagaling kami magsalita. So ngayon, sinisiraan nila si Pablo. At alam ni Pablo ang naging damage nito doon sa Corinth.
Biruin mo, dahil sa ginawa ng mga false teachers, 1 taon na nabinbin ang ministry. Nasira ang ministry dahil sa kanila. At ayaw ni Pablo na maging additional burden pa. Dahil nga malaking halaga ang ibibigay doon sa Jerusalem. Ayaw niya na maging katikisuran sila sa Corinth. Ayaw nilang madismaya sa kanila. So anong ginawa ni Pablo? Pinapili niya ang mga churches kung sino ang gusto nilang magdala ng kanilang ibibigay. Hindi si Pablo. So dumistansya siya sa ministry work. Although siya yung nagmumungkahi ko. Anong gusto niyo ba mangyari? Eto. Gusto niyo magbigay. Sige, itutuloy natin yung ministry work niyo na sinimulan niyo last year. Sige, okay. Sino yung gusto niyo na magdala? Hindi siya yung magdadala. So, ang nangyari, hindi po siya yung mag-pick up and deliver. Pumili sila ng 3. Anong qualifications? Tapat sila sa pagsunod sa Panginoon. Kilala sila ng mga churches at pinagkakatiwalaan pa. Masigasig sa pangangaral ng Ebanghelyo, masigasig sa pagtulong sa mga churches, especially sa pagbangon ng Corinth. At syempre, hindi sila basta-basta na natitinag o pinaghihinaan ng loob. And to achieve this gracious work, kailangan may certain level of trust and confidence sa mga church workers. And no better person for the job than those that the church appointed. In other words, itong sina Titus, yung isang kapatid, at yung pangalawang kapatid na kasama ni Titus, lahat ito nanggaling sa mismong Gentile churches. Sila ang nag-approve. So ano makikita natin yung principle dito? Second principle, verses 19 to 21. The administration of the gift of generosity requires a high level of trust that church leaders should be diligent to preserve. The administration of the gift of generosity requires a high level of trust that church leaders should be diligent to preserve. Sabi po ni Dr. Kevin DeYoung sa kanyang sermon, The Administration of Generosity. Pakinggan lang po natin. Sabi niya, poorly administered generosity is often worse than no generosity at all. Poorly administered generosity is often worse than no generosity at all. Because when finances are administered poorly, it leads to suspicion, accusations, rivalries, disappointments. Just live long enough and pay attention to the news, you will find sadly in Christian churches or Christian ministries examples of scams, wastes, lost funds, misappropriated finances, no follow-through, or perhaps just poor accounting procedures so that no one really knows where the money is going. In our ministry po dito sa VBM, minsan na tayong napasok dahil sa kakulangan ng checks and balances. May ilan na ginamit ang tiwala ng church sa kanila para gawin ng kalokohan nila noong kasagsagan ng pandemic. Hindi ko nababanggitin ng kanilang pangalan at hindi ko rin itatago sila sa pangalan na ganito. Hindi na. Pero nagpapasalamat din ako sa Panginoon na nangyari yun. Kasi kung hindi mangyayari yun, hindi tayo matututo. So ginamit nila ang tiwala ng church para gawin yung kalokohan nila nung kasagsagan ng pandemic. Kung kailan ba nangangailangan yung church. Ang galing. Mga kapatid, mahalaga na lagi tayong maingat. Especially pagdating sa finances. There's a reason bakit transparent tayo sa ating stewardship reports. There's a reason din kung bakit ang ating stewardship reports ay kasama sa general membership meeting. It's because of transparency. Ayaw natin na ma-accuse tayo na kung ano-ano pagdating sa pag-manage ng pera ng church. There's a reason kung bakit mayroon tayong checks and balances. Yung mga responsibilities and decisions natin. There's a reason din kung bakit pag naglabas ng pera ng church, kailangan alam ng lahat. Galing sa Panginoon ang lahat ng financial resources ng church. Tinawag po tayo ng Panginoon na pangasiwaan po ito ng mabuti. Kung tutuusin, ang daming pinangaral ng Panginoong Jesus tungkol sa financial management.
Kapag napulaan tayo dahil sa ating kalokohan, dahil nagnakaw po tayo sa kaban ng church, nagdadala tayo ng kahihiyan sa pangalan ng Panginoon. Imbis na tayo pagmulan ng pagpapala, tayo pa ang nagiging kakikisuran sa iba. I cannot emphasize this enough. Maging seryoso po tayo, maging maingat po tayo. Ingatan natin ang tiwala sa atin ng iba, and in this case, sa ministry ng giving. Let us serve Christ with integrity. Punta tayo sa third point. Yung third point, makikita natin sa verses 18 to 19. Ang third point ay, the administration of the gift of generosity is a work of careful planning and execution for the glory of God. The administration of the gift of generosity is a work of careful planning and execution for the glory of God. Sabi ni Pablo sa verses 18 to 19, we have sent along with him the brother whose fame in the things of the gospel has spread through all the churches. And not only this, but he has also been appointed by the churches to travel with us in this gracious work, which is being administered by us for the glory of the Lord himself and to show our readiness. So Paul understood the vision of this gracious work. May vision. Pagkatapos po niya ibigay ang credentials ng kapatid na sasama kay Titus sa paglalakbay, sinabi niya na ang purpose ng pag-administer ng giving is for the glory of the Lord. Hindi lang ito basta para sa ministry. This is for the glory of the Lord. Question: how will God be glorified in this work and among the churches? Habang dumadaan sila sa matinding pagsubok, on the one hand, dumaan sa matinding taggutom ang Jerusalem at bumabangon pa lang ang mga taga-Corinth mula sa gulo na ginawa ng mga false teachers. Kung sabihin natin, hindi makarating ang nilikom para sa Jerusalem, paano mag-glorify Panginoon doon? Nangako ang Corinth na tutulong sila. Pero hindi nila matatapos ang ministry. Paano mag-glorify ang Panginoon? Sa 2 Corinthians 12:18, sinabi ni Pablo na habang sinusulat niya itong liham ng 2 Corinthians, pinauna na niya si Titus at yung isang kapatid para maipagpatuloy ang paglikom na tulong para sa mga taga-Jerusalem. Observe po natin na ang pinadala ni Pablo ay mga pastor at kilala ng mga iglesia sa kanilang gawain. Hindi lang basta finance person. These were persons that they loved and that they trusted very well. This means na hindi lang naman pagkolekta ang gagawin ni Titus at ng kapatid na ito. Sa Corinth? Hindi. Ang pinadala ni Pablo ay hindi finance person or business person. Ang pinadala ni Pablo ay mga pastor at elder at worker ng church. Ibig sabihin, kailangang mangaral si Titus. Kailangang palakasin niya ang loob ng mga taga-Corinth. Kailangang itama ang dapat itama. Kailangang ayusin ang dapat ayusin sa loob ng Corinthian church para ma-meet ang kanilang spiritual na pangangailangan. Mga bagay na hindi kayang gawin ng finance person. Ang task ni Titus ay ihanda sila para tanggapin ngayon ang parating na letter ni Pablo. Para pagdating nun, ready na sila para ipadala ngayon yung kanilang tulong sa Jerusalem. Puntahan naman natin si Pablo. Yun yung kay Titus sa pagpunta niya sa Corinth. Ngayon naman, dito sa Macedonia, naiwan si Pablo na sinusulat itong letter na ito. Bagamat hindi sumama si Pablo sa pagkolekta, ang ginagawa ni Pablo habang nasa Macedonia ay ganito. So, makita natin yung region ng Macedonia on the north and Corinth in the south. Ngayon, anong ginagawa niya? Dahil nandito siya sa Macedonia, ang kausap niya ay ang mga Macedonian churches. Nandiyan yung Philippi, nandiyan yung Thessalonica, nandiyan yung Berea. Ang sinasabi niya sa mga Macedonians ay ganito. Pinagmamalaki niya ang Corinth. Nakita niyo ang laki ng pag-ibig nila. Oo, medyo na-delay ng konti. Pero ang laki ng ibibigay. Kaya nga, yung term na ginamit kanina sa English, this generous gift. Sa original language, itong generous na salitang ito ay hindi nag-reflect nung liberality ng Corinth,
kundi yung laki ng halaga na ipadadala nila. Malaki ang halaga na pinag-uusapan dito. Palibhasa, yung mga taga-Corinth ay mayayaman. So ngayon, ang nangyari, sinasabi ngayon ni Pablo sa mga taga-Macedonia, pinagmamalaki niya kung ano ang kanilang pag-ibig sa mga kapatiran. Ganon din ang kanilang ipadadala ngayon sa Jerusalem. So sabi niya, kakasa kayo? Which is true. Kumasa ngayon ang Macedonia. Mas binilisan pa nila. Di ba? Kaya nga nabinbin yung ministry ng Corinth eh. Naunahan pa sila ng mga Macedonian sa pag-kolekta. Dito naman sa Corinth, habang sinusulat niya itong letter na ito, sinabi naman niya sa mga taga-Corinth, pinagmamalaki ko kayo dito sa Macedonia. At natutuwa sila sa inyong ministry. Kaso naunahan kayo. Ano na nangyari? Baka dahil ready na sila, baka gusto niyong ipagpatuloy yung gawain. Hindi niya pinagalitan ng mga taga-Corinth dahil nabinbin yung ministry. Pero kinukwento niya, ngayon, kumasa sila. Baka gusto niyo ipagpatuloy yung sinimulan niyo. Di ba? So ano lang nangyayari ngayon? At a macro church level, makikita natin yung ginagawa ngayon ni Pablo, kung paano niya ini-encourage yung mga churches na makibahagi doon sa gawain ng Panginoon. He is encouraging the churches na magtulungan. Tapos notice this, sino ang tinutulungan nila? Gentile church ba? Hindi! Ang tinutulungan nila, Jewish church. Jerusalem church. Matatandaan natin sa Book of John, nung nabubuhay ang Panginoong Jesus, may sinabi ang Panginoon bago siya umakyat. Sinabi niya yung purpose kung bakit siya bumaba. I have come, sabi niya, I have sheep that is not of this fold, sabi niya. Ang tinutukoy niya na sheep that is not of this fold ay ang Gentiles. Yung mga hentil, mga hindi Hudyo na makakakilala sa Kanya. So sabi niya, pagsasamahin ko sila, gagawin ko sila isang kawan. Jews and Gentiles, iisang kawan. Sa ministry ni Pablo, makikita natin kung paano ginagawa ni Jesucristo yung gawa niya. Although economically ito, economical ang approach. Makikita natin ngayon na anong ginawa nang galing ang mga missionaries sa Jewish church or sa Jerusalem church. They went out into all the world preaching the gospel of Christ. Sila yung naging parang mother church ng mga Gentile churches. Sila yung nagpadala ng mga apostol at sa kanila nang galing ang mga pastor. At ngayon, ang nakikinabang yung mga Gentile churches. At dahil nakinabang sila sa ginawa ng Jerusalem church, ngayon na nangangailangan ng Jerusalem church, ngayon sila babawi. Anong ginagawa ni Pablo? Ang ginagawa po ni Pablo ay ito. Ayon doon sa sinabi ng Panginoong Hesukristo, pinakikita niya ngayon ang tulungan, ang pagkakaisa ng Gentile at Jewish Christians, at nais niyang makita sa lahat ng bagay na ito, ang pag-ibig ng Panginoon. Napakaganda. And all of this, yun yung macro approach. Pero, syempre, pag tinignan mo yung bawat detalye, hindi mo magagawa yan kung walang administration. Kung walang planning, walang prioritizing, walang monitoring, walang control, walang putting progress into plans na ma-attain yung layunin ng glorifying God. All this requires wisdom, careful planning, and execution. Mga kapatid, on our part, nais ko pong tignan natin ang ating mga ministries, especially ang ministry ng giving and stewardship. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Ano po ang ginagawa ko para mag-glorify ang Panginoon sa ministry na pinagkaloob niya sa akin? Am I doing my homework? This year, 2024, ang ating theme ng anniversary ay Called to the Obedience of Faith mula sa Romans 16:25-27.
Am I planning and thinking through yung dapat gawin sa ministry para nauunawaan nila na tinawag sila sa pagtalima sa pananampalataya? Anong ginagawa ko sa pagplan ko sa mga ministries na hawak ko o kinabibilangan ko? Anong ginagawa ko sa pagplan or ano yung nagiging ambag ko para maunawaan ng bawat miyembro na tinawag sila sa pagtalima sa pananampalataya? Meron ba akong clear objective para ma-disciple sila sa Panginoon so that they grow to become competent in expressing their love and thanks to the Lord? Sa ating mga pamilya naman po, kadalasan kasi sa mga churches, ang nangyayari po, pag nagpipreach, ang isip natin ang application ay para sa ating sarili. Nais ko pong i-correct yun. Sinasabi natin sa VBM, our family is our first ministry. And therefore, dapat ang application ng sermon ay para sa ating, hindi lamang para sa ating sarili, kailangan pampamilya rin. So ngayon, nais ko pong tanungin, sa ating mga pamilya, minsan mas mabilis pa tayong magalit at mag-express ng frustration sa ating mga anak. Pero dito sa halimbawa ni Pablo, he was setting them up to rise above the challenges. Marami silang mga pinagdadaanan and he was setting them up to succeed. Nagpadala siya ng mga delegates para tumulong sa kanila, para palakasin ang kanilang loob at patatagin sila sa pananampalataya. He wanted to help them na maipakita nila ang pag-ibig ni Kristo sa isa't isa at sa buong mundo. Ang tanong sa atin, because our family is our first ministry, ano po ang ginagawa natin para palakasin ang loob at patatagin ang ating mga kapamilya sa pananampalataya? Kadalasan po ang lumalabas sa ating bibig pagdating sa ating pamilya ay mga ganito. Oh, sinabi ni pastor, ganito, ganyan. Gawin mo to, ayan. Ginamit pa si pastor para panakot. Tignan mo si pastor, parang naging halimaw to. Takot ka si pastor, yan. Magagalitan ka, nagiging halimaw pa si pastor. Imbis na tayo yung maging mabuting halimbawa sa ating mga anak, ang ginamit natin si pastor bilang halimaw para manakot. So ano mangyayari doon sa ating mga anak? Matatakot lang, pero hindi yan matututo. Ganun ang ginagawa natin. O, gawin mo to. Ayan. Minsan, pabalang pa eh. O, parang ine-expect mo doon sa pagsasalita mo, sa pananalita mo, matututunan nila agad yung sinabi mo. Pagkatapos, hindi man lang natin sasamahan, hindi man lang natin bibigyan ng follow-through ang ating kapamilya sa pananampalataya. Mga kapatid, let me tell you na kung ang attitude natin sa ating pamilya ay magbago ka, one time, big time, imbis na samahan sila, gabayan sila, at maging habit o proseso ang samahan sila at tulungan sila, ang problema po ay wala po sa ating kapamilya. Uulitin ko, ang problema ay wala sa ating dinidisciple na kapamilya. Ang problema po ay nasa sa atin. Tayo po ang problema. Discipling requires time, it requires our presence, it requires consistency. Kung sa ibang tao at sa trabaho nga natin, nagtsatsaga tayo eh. Bakit sa ating pamilya, parang napakaikli ng ating PC? Uulitin ko, bakit sa ibang tao, may kilala po ako, kamag-anak, mas pinakikinggan pa yung kanilang mga kaibigan kaysa yung kanilang katugo. Bakit sa ibang tao o sa ating trabaho, pinagtsatsagaan natin kahit na alipustahin tayo ng mga boss natin. Pero pagdating sa bahay, hindi man lang natin bigyan ng oras at panahon. Hindi man lang tayo mag-minister. Sabi natin, nag-minister tayo. Pero anong kalidad? Anong klaseng ministry ang binibigay natin sa ating mga kasama sa bahay? Sa ating mga katugo? Tapos sinasabi natin, our family is our first ministry. Ganun ba ang ministry ng Panginoon? Oh, ayan na. Sige, sabi ni Pastor, gawin mo. Tapos, sakay talikod. Ganun ba ang Panginoong Jesus? That though He was rich, yet for your sakes, He became poor. So that through His poverty,
You might become rich. Tinalikuran ba tayo ni Jesus? Tinalikuran ka ba ni Kristo? At tatalikuran mo rin ang katugo mo? Porket nabigo lang tayo ng konti? Sa mata ng ating mga anak, maging mabuting halimbawa po tayo ng pagpapasakop sa Panginoon. Hayaan po natin makilala nila ito sa atin. At makita nila ito sa atin. Linggo-linggo. The greatest gift na maaari natin ibigay at ituro sa ating mga anak at pamilya ay ang pagpunta sa church. Maaari yung iba iniisip, ano kaya ipapamana ko sa aking mga anak? Wala naman akong ibang ipapamana. The greatest gift, uulitin ko po, na maaari natin ibigay sa ating mga anak at ipamana sa kanila ay yung pagpunta sa church. Yung sabay-sabay kayo nagigising at naghahanda sa panambahan at naglilingkod. Yung sama-sama kayong umaawit at nag-aaral linggo-linggo at natututo sabay-sabay kayo sa paanan ng Panginoon. Yun ang isang pamana na hindi matatawaran at hindi pwedeng palitan ng kahit ano. Therefore, samahan natin sila sa kanilang lakad sa pananampalataya. Gabayan natin sila. Ang paggabay, ang pagsama, hindi po one time, big time. Paulit-ulit yan. Tulungan sila hanggang sa matuto silang ipakita ang pag-ibig ni Kristo sa kanilang buhay. Walang pinagkaiba rin po ang ministry ng pagbibigay. Samahan natin sila. Gabayan natin sila, tulungan sila hanggang sa matuto silang ipakita ang pag-ibig ni Kristo at pasasalamat nila sa Kanya. I am referring doon sa dinidisciple natin. Outside of our families. Sabi nga ni Pablo sa verse 24, yung last verse, therefore openly before the churches, show them the proof of your love and of our reason for boasting about you. Mga kapatid at kaibigan, the administration of the gift of generosity is a spiritual task for spiritual people. Dahil ang buong church ay nasa ilalim ng pamunuan ni Kristo, lahat ng bagay kasama ang pag-account ng finances ng church ay spiritual concern po. Dahil pinagkakatiwalaan tayo na gamitin ang financial resources sa gawain, dapat lang na mapunta ito sa gawain. Kaya mapapansin nyo, a few months ago, di ba, parang nagkaroon tayo ng conflict, may nagtanong, may nalikom para sa isang ministry. Tapos, i-realign yung funds na yun sa ibang gawain. Pinag-usapan natin yun at sinabi ko, teka lang, na-inform ba ang mga nagsiambag na i-realign yung paggamit ng funds na yan? So, yun yung naging doon tayo naging careful. And tama lang na dapat na yun yung maging tanong sapagkat hindi natin funds yan. Funds yan na binigay ng Panginoon para sa purpose na yun. Kung i-realign yung purpose, dapat alam ng lahat ng mga nagbigay na ma-realign yan. Kailangan may integrity sa gawain. Dahil pinagkakatiwalaan tayo na gamitin ng financial resources sa gawain, dapat lang na mapunta ito sa gawain. Huwag po tayo gagawa ng bagay na ikasisira natin sa iba at magdadala ng kahihiyan sa pangalan ni Kristo. Let us serve Christ with integrity, mga kapatid. This ministry requires a high level of trust that church leaders should be diligent and careful to preserve. Sometimes, the reason kung bakit magulo ang ministry at hindi magawa ang dapat na gawin ay dahil tayo mismo hindi natin inaayos ang dapat ayusin. Minsan alam natin ang dapat nating gawin, kaso hindi natin ito ginagawa. Tandaan po natin ang objective kung bakit tayo naglilingkod at nagbibigay at bakit natin ito inaayos ay para sa kalwalhatian ng ating Panginoon. For the glory of the Lord. Isa puso natin ang mga bagay na ito at iukol po natin ang ating sarili sa ating dakila at mapagmahal na Panginoon. Tayo manalangin.